tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapaminsalang gabi ang sumalanta sa kabisera ng Ukraine matapos ang isang biglaang pag-atake. 5 sibilyan ang kumpirmadong patay kasunod ng isang matinding pagpapakawala ng ballistic missile ng Russia sa Kyiv. Sa gitna ng naglalakihang apoy at guho, nagkumahog ang mga rescue team upang iligtas ang mga residenteng naipit sa loob ng isang nasirang high-rise building. Ito ang pinakabagong serye ng karahasan na muling yumanig sa bansa. Nagising ang mga mamamayan ng kabisera ng Ukraine sa nakapanghihilakbot na tunog ng mga pagsabog, naglalakihang apoy at mga bumabagsak na labi ng missile. Isang residential building sa makasaysayang Podilsky District ang bahagyang gumuho, dahilan upang matrap ang mga residente sa pagitan ng ika-7 at ika-9 na palapag. Ang dating payapang komunidad ay mabilis na naging isang mapanganib na zonang militar sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon sa ulat ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan ng Ukraine, naglunsad ang Russia ng malawakang airstrike magdamag na nagdulot ng malalaking sunog at matinding pinsala sa mga residential at non-residential na gusali. Sa distrito ng Podilsky, naging kritikal ang sitwasyon para sa mga residente dahil maraming pamilya ang hindi agad nakalabas mula sa nagbabagang mga apartment habang patuloy ang pagkalat ng makapal na usok. Agad na rumesponde si Kyiv Mayor Vitaly Klitschko kasama ang mga emergency services sa iba't ibang lokasyon sa buong kabisera upang tulungan ang mga biktima. Ayon sa alkalde, bumagsak ang mga labi ng missile sa marami at magkakahiwalay na distrito ng lungsod. Sa bawat sulok maririnig ang sirena ng mga bumbero at ambulansya na nagpapakita ng lawak ng pinsalang idinulot ng walang awang pambobomba ng militar ng bansang Russia. Sa pinakahuling ulat na inilabas bandang alas 5:30 ng umaga mula kay Timur Tkachenko, ang pinuno ng Kyiv City Military Administration, kinumpirma niyang umabot na sa 5 ang bilangan ng mga sibilyang nasawi sa naturang airstrike. Ang malagim at nakalulungkot na balitang ito ay nagdulot ng labis na pighati sa mga residente na umaasa pa namang walang buhay na masasawi sa biglaang pag-atake ng kaaway. Bukod sa mga nasawi, formal ding iniulat ni Mayor Klitschko na umakyat na sa 7 ang kabuang bilang ng mga sugatan sa loob mismo ng lungsod ng Kyiv. 2 sa mga biktima ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Patuloy na binabantayan ng mga doktor ang kanilang kalagayan habang ang iba ay binigyan na ng paunang lunas sa mismong lugar. Sa gitna ng trahedya, nagpakita ng hindi matatawarang kabayanihan ang mga taga-sagip sa Podilsky District. Matapos ang bahagyang pagguho ng gusali, matagumpay nilang nailikas ang 15 residente na natrap sa matataas na palapag. Gamit ang mga hagdan at espesyal na kagamitan, hinarap ng mga bumbero ang makapal na usok upang masigurong walang maiiwang buhay sa loob ng nasusunog at gumuhong estruktura. Kabilang sa mga nailigtas mula sa nagbabagang itaas na bahagi ng gusali ay 3 babae at 6 na bata. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, emosyonal ang tagpong ito habang dahan-dahang ibinababa ng mga rescuers ang mga natatakot na bata. Ang kanilang mabilis at matapang na pagkilos ay nagbigay ng pag-asa sa gitna ng matinding takot at kawalan ng kasiguruhan na bumalot sa buong lungsod ng Kyiv sa mga oras na iyon. Ganap na nawasak ang mga apartments sa magkabilang panig ng nasalantang high-rise building dahil sa lakas ng pagsabog na nag-iwan ng malaking butas sa gitna ng gusali. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang masusing search and rescue operations ng mga autoridad upang matiyak kung may iba pang biktima na natabunan sa ilalim ng mga makakapal na semento at naglalakihang guho na dulot ng walang awang pag-atake ng Rusya. Hindi lamang mga tirahan ng mga mamamayan ang tinamaan ng mga labi ng missile, iniulat din ng mga otoridad na bumagsak ang ilang bahagi ng missile sa teritoryo ng isang garage cooperative. Dahil dito, mabilis na kumalat ang apoy sa mga nakaparadang sasakyan doon na nagdulot ng serye ng mas maliliit na pagsabog na lalong nagpahirap sa pagkontrol ng sitwasyon ng mga bumbero na kasalukuyang naroroon sa lugar. Naglabas muli ng karagdagang pahayag si Mayor Klitschko batay sa mga paunang impormasyon mula sa field. Kinumpirma niyang may mga labiring bumagsak sa isa pang residential building sa loob pa rin ng Podilsky District. Sa lokasyong ito, maraming sasakyan ang tuluyang natupok ng apoy na lumikha ng makapal at maitim na usok na naging dahilan ng pansamantalang kawalan ng maayos na paningin para sa mga residente.
Samantala sa Darnitsky District, nagdulot din ng malaking sunog ang mga bumagsak na bahagi ng missile sa isa namang apartment building. Mabilis na kumilos ang mga residente upang patayin ang maliliit na apoy habang naghihintay ng tulong mula sa pamahalaan. Ipinapakita lamang ito ang malawak na sakop ng pag-atake ng Russia na sabay-sabay na nanalasa sa iba't ibang dako ng kabisera ng bansa ngayong gabi. Kinumpirma rin ng Kyiv City Military Administration na 3 magkakahiwalay na lokasyon sa Darnitsky District ang nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang mga tirahan. Ayon kay Tkachenko, ito ay mga residential area kung saan natutulog at namumuhay ng normal ang mga mamamayan bago ang marahas na pag-atake na nagpapakita na walang pinipiling target ang militar ng Russia sa their mga pag-atake. Bukod sa mga nabanggit na lugar, formal ding iniulat ni Tkachenko ang pagbagsak ng mga labi ng missile sa Holosivsky District. Bagamat walang naiulat na direktang nasawi sa partikular na distritong ito, ang takot at pangamba ay nananatiling mataas sa buong lungsod habang patuloy na inaalam ng mga lokal na pamahalaan ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura ng komunidad. Hindi lamang ang mismong lungsod ng Kyiv ang naging target ng malupit na pag-ataking ito ng Russia. Ayon kay Mykola Kalashnik, ang pinuno ng Kyiv Regional Military Administration, isang tao ang kumpirmadong nasawi sa Bucha District dahil sa isa pang malawakang pag-atake ng Russia. Nagpaabot naman ng taos-pusong pakikiramay si Kalashnik sa pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima sa gitna ng malaking trahedya. Karagdagang 10 residente naman sa rehiyon ng Kyiv ang naiulat na sugatan dahil sa mga pagsabog. 6 sa kanila na nagtamo ng mga sugat mula sa shrapnel at bali sa mga paa at kamay ang agad na dinala sa lokal na ospital. Sa kasalukuyan, binibigyan sila ng lahat ng kinakailangang atensyong medikal ng mga doktor upang matiyak ang kanilang mabilis na paggaling mula sa matinding pisikal at emosyonal na trauma. Naitala rin ang matitinding epekto ng pag-atake sa mga distrito ng Bucha, Vyshhorod at Brovary. Maraming pribadong tahanan, mga lokal na negosyo at iba pang mahahalagang pasilidad ng sibil ang nagtamo ng malalaking pinsala. Ang malawakang pinsalang ito ay nagpapakita ng sistematikong pagsira ng Russia sa mga infrastrukturang kritikal para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan sibil sa bansa. Kasalukuyan nang nagtatrabaho ang mga emergency services sa lahat ng mga apektadong lokasyon upang linisin ang mga kalye at ayusin ang mga nasirang linya ng kuryente at komunikasyon. Ang mga cleanup operations ay patuloy na isinasagawa sa kabila ng banta ng mga susunod pang pag-atake habang ang buong komunidad ay nagkakaisa upang muling ibangon ang kanilang lugar mula sa abo ng digmaan. Ang naganap na trahedya sa Kyiv ay kasunod lamang ng isa pang malupit na pag-atake kamakailan gamit ang guided aerial bomb ng Russia na sumira sa isang residential building sa Sumy. Ang pag-ataking iyon ay kumitil sa buhay ng 4 na tao at nag-iwan ng higit sa 10 sugatan na nagpapatunay sa walang humpay na kampanya ng karahasan at pambobomba laban sa mga inosenteng sibilyan sa buong Ukraine. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay patuloy na umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong pandaigdig. Sa kabila ng matinding takot at pinsala, nananatiling matatag ang mamamayan ng Ukraine sa pagharap sa krisis na ito. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito lamang sa ating balitaan.